What's up mga bossing ko? Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Sa video na ito ay samahan po ninyo ako panoorin ang katatapos lang na laban ng ating pambato na si Romer Pinili laban dito sa pambato ng China na si Balay Keihen Baike. Ang laban na po ito ay scheduled for 10 rounds in Super Lightweight Division and despite is for the WBO Asia Pacific Super Lightweight belt po. So ibig sabihin mga boss, ang laban na po ito ay isang championship fight. Going to the first round mga boss, the Filipino fighter here, Romer Pinili is wearing black gloves while the Chinese fighter is wearing white gloves. So isang undefeated po ang Chinese dito at prospect ng China. Habang yung ating kababayan ay isa po sa pinakamahusay na fighter sa nasabing division dito sa ating bansa sa Super Lightweight Division. Hawak po ng ating kababayan ang 10 wins, may 4 na talo at may 7 panalo naman sa pamamagitan ng knockouts. Habang itong Chinese fighter naman ay may 7 panalo, wala pang talo at may 5 wins by way of knockout. Ganun pa man, kahit wala pang talo itong Chinese, edi mas lamang pa rin yung ating kababayan kahit may talo na siya kung usapan ang experience. Round 1, medyo maganda dito ang range ng Chinese fighter at kitang-kita naman sa pangangatawan na dehadista yung ating kababayan pagdating sa reach at tangkad kung ikukumpara natin sa Chinese fighter. Pero syempre hindi po ito magpapatinag kasi ang laban na po ito ay para sa WBO Super Lightweight belt mga bossing. Okay, 1 minute left dito sa opening round for the Filipino first fighter versus the Chinese fighter. Pasensya na po mga bossing kung medyo maingay tayo kasi hindi po pwedeng wala. Kailangan po kailangan natin mag-comment dito sa nasabing laban mga boss. At sa ganun hindi po tayo madali kaya kayo na po ang bahalang umintindi at magpasensya. 51 seconds left dito sa round number 1 at sinusubukan ng Pinoy fighter na bigyan itong Chinese fighter sa laban nila dito sa panimula ng bakbakan. What a good right coming from the Filipino. Mahaba talaga yung kamay nitong Chinese fighter. Madali lang siya makapuntos gamit ang kanyang jab. What a good counter doon, magandang depensa pinapakita ng Pinoy. Pero pangit ng counter. Kumounter yung Pinoy doon pero yun, hangin ang tinamaan. Kumounter siya ng uppercut. Grabe, init agad ng bakbakan kahit round 1 pa lamang mga boss. Pero feeling ko lamang yung Chinese dito kasi ang dami niyang pinapatama dito sa ating kababayan. 10 seconds na lang natitira dito sa opening round ng bakbakan na ito mga boss. Pero salute kay kabayan kasi lumalaban siya eh. End of round number 1. Let's go, round 2 na po tayo mga boss. Dito patuloy na sumusugod ang Filipino fighter habang kinakounteran naman siya ng napakabilis ng kombinasyon nitong nitong Chinese. Talagang kumpiyansa itong Chinese kasi nga medyo mahaba ang kanyang kamay kung ikukumpara sa ating kababayan at may tangkad din siya. Pero pag tinamaan to ng solid mga boss, talagang magbabago ang laro nito mga boss. Kaya maganda rin itong ginagawa ni kabayan kasi kahit na dehado siya sa kombinasyon talagang lumalaban si kabayan. Yun boss, grabe. Bakbakan mga boss. Yan, sinasabayan siya ng Pinoy dito mga boss. Kung maganda kay kabayan. Yan yung dayo dapat palaban mga boss. Yun, tinamaan si kabayan dun. Napata si kabayan. Yun. Baksak si kabayan mga bossing. Tinamaan siya dun mga boss. Wala pa, hindi pa tapos ata. Kapalan ng Chinese, panalo na eh. Hindi pa nga stop fight. Agad yung Chinese nag-celebrate agad. Pinoy yan mga boss. Lalaban yan mga boss. Napakalakas ng kombinasyon ng Chinese fighter. Talagang may diin yung kanya suntok at bumagsak yung ating kababayan dun mga boss. Pero saludo kay kabayan kasi kahit na napakalakas ng kanyang tinanggap na mga kombinasyon ay tumayo pa rin si kabayan mga boss. Okay. Sana makapagpatama din si kabayan ng solidong kombinasyon. Kasi nga mga boss, puro talo na lang yung mga ating mga kababayan sa tuwing dumadayo sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Japan.
karamihan sa ating mga pambato talagang kahit na lamang sa experience pagdating sa actual fight, kahit na mababa pa lang yung professional record ng mga Japanese, pagdating sa laban talagang dehado pa rin yung ating mga kababayan mga boss. Ang pinagkaiba daw kasi mga boss yung amateur experience. Yung mga Japanese kasi mga bossing pag lumalaban mga boss, bago sila mag-professional talagang hasang-hasa na ang kanilang estilo at skills sa amateur. Kaya kahit may mga 2 wins pa lang or may mga 3 wins pa lang pagdating sa professional fight ay talagang mahuhusay na mga boss. Okay, going back to the fight, meron pa tayong 50 seconds na titira dito sa second round at dehado po yung ating kababayan. Sa nakita natin kanina ay kinain niya po yung kombinasyon ng Chinese fighter kaya bumagsak si Kabayan. At sana sa pagkakamali na yun ay matuto si Kabayan na sa ganun ay magkaroon siya ng konting adjustment at yung kanyang side dito para magkaroon din ng magandang game plan sa susunod pang mga rounds kung sakali mang umabot pa ito ng sukdulang rounds na 10 round mga boss. Okay, 20 seconds left dito sa second round. What a good uppercut pero hangin yung tinamaan, naka-counter yung Chinese no, tinamaan si Kabayan, napatas si Kabayan, sabay suntok. Kahit yung referee natatakot na mga boss. Okay, seconds left. What a good 1-2. Magandang kombinasyon na binitawan ni Kabayan dun mga boss. Yun, tinamaan ng hangin ng wild hook, knockout yung hangin dun mga boss. Yan, binabanatan si Kabayan ng Chinese fighter. Okay, good straight. Napatawa yung Chinese dun, napatawa si Kabayan, tawanan sila. Okay, end of round number 2 mga boss. Okay, round 3 na po tayo mga bossing ko. Sana ay magkaroon ng magandang taktika itong ating kababayan kasi sa nakikita natin simula dun sa opening round ng laban hanggang sa dun sa round 2 ay dehado si Kabayan mga boss. At nakapagtala pa ng isang knockdown itong Chinese fighter nung nagkasabayan sila ng kombinasyon at tinamaan ng solid ang ating kababayan. Sana man lang ay mabigyan niya ng solid itong Chinese nang sa ganun ay marespeto siya, mairespeto yung kanyang lakas. Tingnan natin, what a good body shot, follow up to the ulo. Tulad nun, magandang kombinasyon ng pinatama ni Kabayan dun. Isa sa mga successful kombinasyon na binitawan ni Romer Pinili simula ng opening round. Pero nakaganti itong Chinese fighter dito at sinusubukan niyang sumugod. Habang magandang depensa naman ang pinapakita ng Pinoy, what a good uppercut. Then follow up hook, left hook sa ulo, what good straight. Tulad nun mga boss, kahit papuntos-puntos lang, basta may diin. Syempre hindi yan makakabuelo itong Chinese fighter. Medyo maganda yung panimula ng ating kababayan. What a good combination dun mga boss. Ang ganda ng pinatama ni Kabayan dun. At napatras yung Chinese fighter dun mga bossing. Okay, sabayan dito. Medyo dikit yung laban sa round 3. Pero mas lamang si Kabayan. Kung titingnan natin sa mga binitawan niyang kombinasyon ay napaka-successful ng kanyang mga suntok mga boss. Yun, tinamaan yung hangin. Napaka-wild ng right hook na yun mga boss. 1 minuto ang natitira at 25 seconds dito sa third round. Pero third round pa lang mukhang pagod na si Kabayan. What a good left to the head of Chinese fighter. Pero nakaganti yung Chinese dun ng 1, 2, 3. Yan, sabayan mga boss. Okay, init ng laban mga boss. Gustong bumawi yung ating kababayan. Dapat hindi siya pwedeng magkamali ng kanyang mga kombinasyon kasi marunong kumounter itong Chinese tulad nun na left hook siya. Nun, isa na naman, buti hindi tumama yung follow up mga boss at napatras si Kabayan dun mga boss. Talaga, dehado si Kabayan pagdating sa reach. At tangkad. Klarong-klaro naman bossing pero nasasaktan niya itong Chinese Kasi sa tuwing tinatamaan niya ng solid, napapatras itong Chinese. Dapat ang mag-adjust dito, adjust si Kabayan ng head movement niya kasi lagi siyang nasasakul ng kombinasyon. Nandun na yung kanyang high guard, pero yung head movement ang kulang mga boss. Yun ang nakikita ko. Pero maayos naman yung kanyang kombinasyon kasi bumibitaw naman siya ng mga body punches kung saan ay matagumpay niyang pinapatama ang ilan sa mga suntok na yun mga boss. 8 seconds left dito sa third round. Yun, magandang depensa ang pinakita ni Kabayan dun mga boss. Ayan. Okay, end of round number 3 mga boss. Round 4 na po tayo mga boss dito sa laban ng Romer Pinili versus Balihen Baike ng China. This fight is scheduled for 10 rounds in super lightweight division and this fight is for the WBO Asia Pacific Super Lightweight belt mga boss.
maganda yung pinakita ni Kabayan doon sa round 3 mga boss. Maliban na lang doon sa opening round at doon sa second round. What a good one too. Sipag naman si Kabayan na bumitaw ng mga kombinasyon. Medyo pagod na si Kabayan dito pa lamang sa round 4. Katandaan po natin, uulitin ko po, ang laban na ito ay para sa 10 rounds na laban. Pero dapat preserve siya ng kanyang energy at piliin lamang yung mga kombinasyon. Humanap ng magandang timing at range para hindi masayang yung energy at yung tawag dun, yung mga kombinasyon mga boss. Yun, what a good left straight. Maganda ang pinatama ni Kabayan dun. Okay, napaatras ang Chinese at nasaktan dun. Kanina mga boss, nung round 2 bumagsak si Kabayan. Muntikan nang mag-celebrate itong Chinese fighter, akala niya tapos na ang laban. Pero Pinoy to mga boss, palaban. Yan, umabot na ng round 4 si Kabayan. Maiksi ang kamao ni Kabayan kaya may mga punches ang hindi umaabot mga boss. Although bumibitaw siya ng ilang mga kombinasyon pero hindi talaga naaabutan. Dapat dumikit siya mga boss. Ang kahinaan kasi ng mga matatangkad dikitan mga boss. Kasi kung outbox, lugi talaga siya kasi kung makikipag-range siya dito sa Chinese, lugi siya kasi mahaba yung Chinese fighter. Pero ang maganda dito kay Kabayan ay sinusubukan niyang maging pressure fighter. At nahihirapan naman yung Chinese. Nakapatama siya ng isang left hook dun. Sipag din tong Chinese mga boss. Hindi ito magpapatalo kasi nasa barwalte nila ito mga boss. Oops, tinamaan si Kabayan dun. Pagod na mga bossing. Tinamaan na naman si Kabayan ng ilang mga kombinasyon. Napatras si Kabayan mga boss. Pero kinakaya lang. Hindi tulad nung round 2 bumagsak si Kabayan mga boss. Grabe, bumitaw ng suntok itong Chinese fighter. Napakaraming binibitawan mga boss. At talagang mala Pedro Taduran kasi hindi halos napapagod Kumpara sa ating fighter, ilang kombinasyon lang ang binibitawan pero nagbubukas ng kanyang bukanga at hingal na mga bossing. Round 4 pa lamang. At hindi natin masisisi kasi talagang nakakapagod din kung lagi kang tinatamaan. What a good left counter coming from the Filipino fighter. Patuloy na sumusungod dito ang Chinese fighter. Nakatama si Kabayan ng isang right hook doon. Isang wild left ang pinatama ni Kabayan at tinamaan doon bago magtapos ang round 4 mga boss. Okay mga boss, we are already in the 5th round of the fight. Ibig sabihin nasa middle of the fight na po tayo kasi this fight again is scheduled for 10 rounds. So ibig sabihin nasa kalagitnaan na tayo ng bakbakan. And congratulations kay Kabayan at salute sa kanya kasi nakasurvive siya dun sa knockdown dun sa round 2. Isang napaka-solid na kombinasyon ang pinatama ng Chinese kung saan ay bumagsak si Kabayan pero nagawa niya pong mag-recover at makasurvive at ngayon ay nasa round 5 na. Okay, the Filipino fighter is trying to have exchanges here against the Chinese undefeated fighter mga boss. Pero lugi siya pagdating sa bilis at lakas, lalong-lalo na sa range. Pero tingnan lang natin kung anong mangyayari kung sakaling magkaroon ng patama itong ating kababayan ng isang solidong kombinasyon. Kasi may mga pagkakataon na kahit papano ay nakakapagpatama naman siya ng mga hooks. Yung iba naman ay hangin yung tinatamaan. Kaya sinasabi ko kanina, what a good one to. Doon, another follow up, left hook. Kaya sinasabi ko kanina, piliin lamang yung mga suntok na kanyang bitawan nang sa ganun ay hindi masayang ang energy at ma-preserve niya kung sakali man umabot ng late rounds. What a good job. Although dihado si Kabayan ay okay naman, nakapagpatama naman siya dun mga boss. Pero masipag din itong Chinese fighter at talagang hindi magpapatalo. Kasi syempre, baluarte niya to. Dumayo lamang ang ating kababayan. Lalong-lalo na ang laban na to ay para sa titulo mga boss. Bagamat Asia Pacific lamang to. Pero pagdating sa isang fighter, napaka-importante po ang magkaroon ng ganyang championship title. Lalong-lalo na sa division mo. Syempre, reputasyon yan ng isang fighter mga boss. Ang maging champion. Kahit hindi world champion. Kahit regional or Asia mga boss. Okay, going back to the fight, we still have 1 minute left dito sa round number 5 mga boss. Tinamaan ulit si Kabayan dun ng isang left. Follow up ulit pero hindi tinamaan. Isang left na naman ang pinatama ng ng Chinese, I'm sorry, dalawa pala. Sinundan po ng isa. Okay, napatras si Kabayan at nasaktan dun mga boss.
Dapat dumikit si Kabayan dito mga boss, kasi kung hindi, luging-lugi talaga siya. At again mga boss, itong laban na to, bago lang to mga boss. Kanina lang to mga bossing. As in kanina lang. May 3, 2026 mga boss. Isa sa mga inabangang laban ng ating mga bayaning boksingero mga bossing. Pagod na si Kabayan, sa 5th round pa lamang. We still have 10 seconds left dito sa 5th round. Patuloy na umaabante itong undefeated Chinese fighter. Magandang counter ang pinapakita ng Pinoy dun, pero tinamaan siya bago magtapos. What a good left. Okay mga bossing ko. Round 6 na po tayo mga bossing. Dito sa bakbakang Romer Pinili against the undefeated Chinese fighter Balihen Baike. Again mga boss, may 7 wins po itong Chinese fighter, habang ang ating kababayan may 10 wins na po. Pero wala pang talo itong Chinese. May 5 wins naman by way of knockout. Okay. Hindi ko alam kung ano ang instruction ng ating kababayan. Ang instruction ng kanyang side mga boss. Pero sa nakikita ko, ganun pa rin yung tema ng laban at hindi pa rin nagkaroon ng konting adjustment. Baka mga boss, meron na namang magkasabi na benta ang laban. Hindi po yan benta mga boss. Kung benta yan, hindi na po tumuloy si Romer Pinili simula nung ma-knockdown siya kanina sa round 2. Kitang-kita natin yung kanyang motibasyon upang manalo sa laban na to. Kasi kahit papano, kahit nasaktan na si Kabayan, ay gumagawa pa rin siya ng paraan upang maipanalo ang laban at makapagpatama ng mga ilang solidong suntok tulad nun na paatras ang Chinese fighter. Kung patuloy lamang ang pagbitaw ng Chinese ng kombinasyon at hindi makapagpatama, in the late rounds, mapapagod din yan mga boss. Kung matter na ulit dyan yung stamina. Tinamaan si Kabayan ng kaliwa dun. Okay, what a good left, 1-2. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga solid followers natin dito mga bossing. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa laging pagsubaybay ng ating mga videos, na kahit na marami tayong sablay ay naiintindihan nyo pa rin mga bossing. May mga terms tayong mali-mali pero salamat at naiintindihan nyo syempre along the way, at in the journey of learning pa lamang po tayo dito sa boxing mga boss. Kaya kung may mga terms na hindi nyo gusto or kung may mga mali, my errors are under your care mga boss. Kayo na pong bahalang mag-check ng aking mga mistake. Going back to the fight, at exhausted na po sila pareho. Kasi patuloy po yung bitaw ng kombinasyon. Kung titingnan natin, kanina Pinoy lang yung napagod, pero dito pagod na rin yung Chinese fighter at open na po ang kanyang bunganga. At ready nang sumubo ng suntok mga bossing. Maganda rin yung ginagawa ng Pinoy dito kasi nagiging pressure fighter siya. Tulad ng sinasabi ko kanina, at marami rin nagsasabi mga boss, ang kainaan kasi ng matatangkad pagdikitan mo mga boss. Kasi bentahe sila pag sa outboxing, kasi makagamit nila yung kanilang range. Grabe. End of round number 6 na mga boss. Let's go mga boss, round 7 na po tayo. At sana ay magkaroon ng magandang patama yung ating kababayan. Kasi medyo dehado na si Kabayan simula nung opening round hanggang dito. Pero may isang round siya nakuha mga boss kung hindi ako nagkakamali, yung round number 4. Pero ewan ko na lang sa inyong paningin. Dito sa round 7 patuloy ng umaabante ang Chinese fighter. Kitang-kita natin yung motibasyon ng Chinese fighter na tapusin ang laban. At medyo nababaga na rin po ang ilalim ng kanang mata ng ating kababayan itong si Romer Pinili. Pero kahit na tinatamaan ay handa pa rin siyang makipagsabayan dito sa Chinese fighter na to mga boss. Tinamaan ulit dun si Kabayan mga boss. Na-open na rin yung bunganga ng Chinese fighter. Tinamaan yung hangin ng left hook. Grabe yung lakas ng wild punch na yun. Pero sayang mga boss kasi hangin yung tinatamaan. Pero maganda pa rin yung laban na to kumpara dun sa laban ni Naoya against Nakatani mga boss.
Kasi dito may naganap na knockdown. At sa mga nakapanood ng laban ni David Benavides mga boss, grabing gandang laban. Isipin mo ba naman nasa cruiserweight tapos kayang bumitaw ng 8 to 10, 12 punches combination ng ganong kabilis. Sa mga nakapanood nun mga bossing, grabe, napaka-solid ng laban na yun. Nabugbog lang si Zurdo Ramirez ni David Benavides mga boss. Kasalukuyang 3 Division World Champion na si David Benavides mga boss. Bibihira lang tayo makapanood ng ganong laban na kasing bilis ni David Benavides. Karamihan ng mga boxers na ganong kabilis ay nasa mga mababang timbang, pero isipin nyo, nasa mataas na timbang pero yung bilis niya kakaiba mga bossing, napaka-gifted. Kahit nga si Ryan Garcia hindi makapaniwala sa bilis ni David Benavides mga boss. Okay, going back to this fight mga bossing, we still have 52 seconds left dito sa round number 7 of the Filipino fighter Romer Pinili against the undefeated Chinese fighter in super lightweight division, Balihen Baike. At dehado po ang ating kababayan. What a good left. Pero sana makachamba si kababayan ng isang solid at ma-knockout itong Chinese fighter, kasi sa tingin ko yun na lang ang kanyang pag-asa upang mabaliktad ang magiging resulta ng laban na ito mga boss. Kasi kung magbabase tayo dun sa scorecards, dehado po talaga si kabayan. At lalong lalo na naka-knockdown pa. Na-knockdown siya dun sa round 2. Round 8 na po tayo mga boss. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at baka saling makachamba si kabayan ng isang solido at ma-knockout itong Chinese fighter. Tulad ng sinasabi ko kanina sa previous round, sa round 7 ay ang pag-asa ng ating kababayan dito upang manalo sa laban na to ay magkaroon ng konting adjustment at makapagpatama ng isang solid na magpapabagsak dito sa Chinese fighter mga boss. Pero tingnan natin kung ano ang kanyang gagawin dito sa round number 8. Dalawang rounds na lang ang natitira at magkakaalaman na po mga boss. Good straight. Napakadelikado ng jab ng Chinese fighter tsaka yung kanyang left hook. Yun, lagi kasing tumatama dito sa ating kababayan, dahilan kung bakit napapatras si kabayan. Yung ganun mga boss. At tingnan nyo yung katawan ng Chinese, talagang kitang-kita yung pagiging batak nito sa training at ang kanyang paghahanda, kasi may marka talaga mga boss. Grabe yung muscles. Pero kahit na ganyan kalaki, ganyan ka tigas ng pangangatawan, pareho po sila ng timbang, super lightweight. Timbang po kasi talaga yung basihan mga bossing, para magkaroon ng balance. Still have 1 minute left and 31 seconds dito sa round number 8. At ganun pa rin yung tema ng laban. I think our fighter here is fighting only for survival mga bossing, kasi kung napapansin nyo atras na si kabayan at nasaktan siya at logi bossing sa mga jab at mga kombinasyon, kasi iilan lamang ang kanyang mga pinapatama. Pagka gumanti na yung Chinese, talagang binubugbog siya mga boss. Yan, naipit po yung Chinese dito sa lona mga boss. Yan, napayakap na, medyo pakod na rin yung Chinese. Yung Chinese mga bossing, kung titingnan niya, mukhang babae. Maiksi lang yung buhok, mukhang tomboy. Tinamaan siya dun. Okay, ang ganda ng sinabi ko dun mga boss, mukhang babae pero tinamaan niya dun mga boss. Nakatama si kabayan dun at nasaktan yung Chinese dun mga boss, pero kinakaya ng Chinese ang kanyang mga suntok. Kaya kahit umabante pa rin yung Chinese kahit tinatamaan siya ng Pinoy. 20 seconds na lang ang natitira dito sa round number 8 mga boss. Umiinit si kabayan. Yung tinamaan na naman ng right hook ang hangin. Magandang jab ang pinapakita ng Chinese dito. Ayan Nako po. What a good left to the body. Hangin na naman mga boss. Itong Pinoy napapatawa sa tuwing tinatamaan niya yung hangin mga bossing. Yung tinamaan niya yung body dun, at least kahit pa paano may body shot yung tinatama dun mga bossing. Round 9 na po tayo mga bossing ko. At ganun pa rin po ang pangyayari. Dehado pa rin yung ating kababayan pagdating sa puntusan.
Although may mga patama si Kabayan, may mga successful combination siyang pinapatama against the Japanese fighter, against dito sa Chinese fighter. Pero pagdating naman sa gumaganti yung Chinese at dinodoble niya po yung kanyang mga patama mga boss. Kaya napapalamang din yung Chinese dito. Kung ikukumpara natin sa mga patama ng ating kababayan tulad dun mga boss. Ilan yun? 4, 6 na kombinasyon. Left hooks. Hindi napapatama ni Kabayan yung kanyang right dito kasi matangkad dapat dumikit siya. Timing at saka range. Para hindi masayang yung suntok. Sayang kasi mga boss yun. Yun, maganda yun. Tulad nun, maganda rin. Pero medyo kulang na ng lakas. Ganda rin yun Yun tulad nun mga boss, timing. Tapos sabay lakas. Kasi marami siyang tinatamaang hangin kanina. Kung tao lang yung hangin, nagreklamo na mga bossing Pasensya na mga boss, yun lang ang ating napapansin sa laban na to. At kaya ganun yung mga sinasabi natin. Yan mali yung pagsugod, kailangan may cover siya kung maging agresibo. Kasi kung wala, mabubugbog lang siya ng counter. Pero hindi natin masisisi pagdating dito kasi sa 8 rounds. Talagang nakakapagod na mga boss. At namamaga na po yung kanang mata ng ating kababayan. Pero saludo pa rin kay Kabayan kasi kahit nasaktan na at natumba na patuloy pa rin po na lumalaban dito mga boss. Pinapakita niya rito kung ano ang isang Pinoy fighter, ang tapang ng isang Pinoy pa yun. Tinamaan siya ang buntik na naman bumagsak si Kabayan mga boss. Pero nakaganti siya doon ng right hook. Muntik bumagsak si Kabayan doon. Lumambot ang tuhod ni Kabayan. Wala na, pagod na mga boss. Ang lambot na mga bossing ko, paano makakabawi si Kabayan nito mga bossing? Parang alam na natin kung ano ang magiging resulta ng bakbakan na to mga boss. Wala na, lambot na. Malambot na yung Chinese pero mas malambot na si Kabayan mga boss. Pero yun, lumalaban pa rin at nakapagpatama pa rin mga boss. Oops, low blow daw. Okay. Namamaga na at grabe yung hinga ni Kabayan mga boss. Pero solid kasi umabot siya dito sa round na to mga bossing. Round 9 mga boss. Let's go. Isang round na lang ang natitira. Oops, tinamaan si Kabayan dun. Uy, napatas si Kabayan dun mga boss. Tibay. At dun nagtapos ang round number 9. Last and final round ng mga boss. Round 10 po. Pag hindi na knockout ng ating kababayan, itong Chinese fighter, alam na po natin kung ano ang magiging resulta ng laban. Pero bago tayo magtapos mga boss, gusto ko muna magpasalamat muli sa mga solid supporters natin at laging nagsusubaybay ng ating mga videos mga bossing. Again, shoutout po sa inyong lahat at tinamaan po sa bitlog itong Chinese fighter. Napaluhod. Okay din naman itong Pinoy mga boss, kahit lugi na sasabihin natin na hindi pa rin magpapalugi. Kasi bago magtapos ang laban na to sinuntok niya muna sa bitlog. May follow up pa sa ulo at nasaktan yung Chinese mga boss. Itlog sabay suntok sa ulo mga boss. Muntik pa segundahan mga boss, buti umawat ang referee Tinamaan sa itlog mga boss at nasaktan itong Chinese fighter. Ang sama ng tingin mga bossing. Yan, binibigyan ng time itong Chinese para makarecover sa matinding pinsala o sa matinding suntok na pinatama ni Kabayan dun sa bitlog ng Chinese fighter. Ayan po ang coach ni Romer Pinili. Shout out coach. Salute sa inyo dito sa bata mo kasi napaka-solid at atibay mga boss. Kahit na binubugbog na siya ng Chinese palaban mga bossing. At yun, nakaganti rin siya sa bitlog nitong Chinese fighter. Eto ang solid mga bossing, yung tatlo na yan. Yun ang pinaka-solid mga boss. Yan yung highlights mga bossing yun Isang low blow, follow up left hook sa ulo. Yun bagang. Pero at least sasaktan niya yung Chinese mga boss. Hindi man sa ulo, at least sasaktan niya sa itlog mga boss. Yun Ayun. May follow up pa sana, buti inawat ng referee mga boss.
Okay, let's go. Continue. Ayan, nag-sorry si Kabayan. Sabi ng Chinese, manda ka kasi babawi ako mga boss. 2 minuto na lang ang natitira sa laban ng Romer Pinili versus undefeated Bali Hen Baike ng China. Okay? Ang gulo ng referee mga bossing eh. May warning na naman. Okay sana kung sinasadya ng Pinoy eh. Kung ako sa Pinoy, sinuntok ko ng referee. Yung tinamaan niya dun mga boss. Nakagalit na itong Chinese. Ayan oh. Nagpapakawala na ng mga malalakas na kombinasyon. Ang ganda yung left jab dito ng Chinese. At yung kanyang double left hook. Malamark magsayo mga bossing. Yun, nakatama si Kabayan dun. Pero kung hindi ito ma-knockout mga boss, mukhang alam na natin yung magiging resulta. Anyway, congratulations pa rin kay Kabayan. Kasi napakatibay at pinakita nyo dito yung isang pusong Pinoy mga boss. Lumaban hanggang dulo. Kahit na nasasaktan, kahit na bumagsak, ay tumayo pa rin. At pinatunayan kung gaano siya katibay katapang. At nakapagpatama pa siya dun mga boss. Isang malakanyas na solid. Right hook yun, tinamaan na naman ng left. Delikado eh. Baka may chance mga bossing. Tumama yung mga wild punches ni Kabayan mga boss dito sa huling round mga boss. Pero makunat itong Chinese fighter. Knockout lang sana ang pag-asa mga boss. Wala na, bigayan na ng lahat. Kasi last round na to. Hindi na natin hintayin pa ang resulta mga bossing kung aabot pa to ng 10 rounds or matapos pa ang round natin kasi alam na natin ang magiging resulta mga bossing. Lugi talaga sa puntusan at may knockdown pang naitala itong Chinese undefeated fighter. Pero congratulations pa rin sa ating kababayan kasi pinakita niya kung gaano katapang ang isang Pilipinong boksingero dito sa bansang China mga boss. Wala na. Nabigayan na ng lahat to. Wala na, huli ng lahat mga boss. At doon nagtapos ang laban mga boss.